Sometimes life gets hard, parang walang kaibigan. Akala mo iniwan silang lahat, walked away. Pero may dahilan, there's a reason behind everything. God has a plan, trust Him, He's always listening. Minsan you feel alone, parang walang nakakaintindi. Noong kailangan mo ng tulong, no one stay by your side. Natanong ka, why me? Bakit sa'kin ito nangyayari? Akala mo wala ng pag-asa, everything is losing. People come and go, di laging mananatili. But God's love is constant, never leaves you behind. So bawat pain na pinagdadaanan mo ngayon may reason. Everything happens for a reason. Hey, God's morning. Hey, God's morning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Tuesday. At sa araw po ito, ngayon ay May 26, 2026. No? At sa ating pong pagtalakay, no, sa ating daily devotion dito sa ating God's morning, ay tutungo naman tayo sa talata mula sa Philippians chapter 2 verse 5. At ito po ay pamagatan natin, have this attitude, the humble heart of Christ. Sabi po ng talata sa Amplified Version, have the same attitude, have this same attitude in yourselves, which was in Christ Jesus. Sabi doon sa footnote is, look to Him as your example in selfless humility. Okay, sa atin, tayo po ay manalangin, no? O namin Diyos sa makapangyarihan, sa oras at araw na ito. Salamat po Panginoon sa umagang kay ganda na ipinagkaloob mo. At sa iyong salita, dalangin lamang po namin Panginoon na turuan mo kami, Panginoon, ng attitude na katulad mo. At salamat Panginoon, di paunawa mo sa pamamagitan ng iyong Banal na Espiritu. We acknowledge, O God, O Lord, na Ikaw ang aming Diyos, na siyang magbibigay, magtuturo sa amin, Panginoon, ang kalamang ito. Bukas mo lang po ang aming isipan at bigyan kami ng pangkaunawa ng may Espiritu ng katotohanan at pagmamahal na nagmumula lamang sa iyo. Again, O Lord, we thank you and we praise you in this our prayer, Lord. Speak to my vocal cords, none of me and all of you in this our prayer. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, mga kapatid, sabi nga po ay sa bawat araw, no, sa ating paggising, no, ay patuloy po tayong binibigyan ng Diyos Ama ng panibagong pagkakataon, no, hindi lang para mabuhay, kundi para magkaroon po tayo ng kanyang kalooban. Madalas ang tanong nating lahat, Panginoon, paano ba tayo dapat mamuhay? Paano tayo, o sabi nga ay makalulugod, o paano natin mabibigyan ng kaluguran ng ating Diyos? Mari ang mga tanong natin, no? At maring iniisip din natin, tama ba ang mga pananaw natin sa buhay, sa kapwa, at even sa ating kahit sa ating sarili. Kaya nga po ang talatang ito sa atin ngayon ay may pagtawag, no, sa ating umaga, at hindi lang po basta sumunod sa utos, no, kundi baguhin at hubugin natin ang ating puso at isipan ayon sa halimbawang iniwan sa ating Panginoon, no. Ito po ay tungkol sa pusong nagpapakumbaba o mapagpakumbabang puso, at ang tunay, sabi nga po ay hindi naghahanap ng sariling kaluwalhatian. Yan po ang sinasabi sa atin dito ng ating talata. At dito sa ating pag-aaral nito, ay maaring tanungin natin, katulad ng ating binasa at ng ating title ngayon o topic ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng have this attitude? Okay, ang salitang attitude po ay, sabi nga ay proneo sa Greek word, na ang ibig sabihin po ay hindi lang tumutukoy sa simpleng pag-iisip, no? Ibig sabihin po nito ay paraan ng pag-iisip, damdamin, pananaw,
at pagkilos na nakabase kung sino tayo at kung sino ang pinahalagahan natin. Ano ba ang pinahalagahan natin sa ating buhay? No? At dito sinasabi ng Diyos sa ating lahat, maging katulad ninyong lahat ang kaisipan ni Kristo. Yan din po yung ating binasang talata. Hindi po ito utos na imposibleng mangyari, kundi posibilidad at utos po ito dahil tayong lahat po ay, sabi nga po ay mananampalataya na. I do believe na lahat ng nakikinig ngayon ay mananampalataya na may buhay, na ibinigay na sa atin ating Panginoon Kristo. Ayun nga sa 1 John 4:17, di ba? Sa ganitong paraan, nagiging ganap ang ating pag-ibig upang magkaroon tayo ng lakas ng loob sa araw ng paghukom, sapagkat kung paano siya ay gayon din tayo sa sanlibutan ito. Kaya nga po, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, meron po tayong confidence. Hindi dahil sa ating gawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Hindi ibig sabihin po na hindi na tayo nagkakamali. Pero pansinin natin, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, magkakaroon tayo ng conviction. Lord, ba't ko nagagawa ang mga pagkakamaling ito, kasalanan ito? At humihingi tayo ng lakas sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ko na mapagtagumpayan ito. Meron ka ng conviction. Hindi na siya talagang intentional na masasabi natin. Meron na tayong repentance. Nagsisisi na po tayo sa ating mga pagkakasala. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ang ating pagkakakilanlan ay nakatali sa ating Panginoon Kristo. Sabi nga po, ang pangalan ng ating Panginoon Diyos ay nakataya sa buhay natin. Kung siya bilang tagapagligtas, siya rin po dapat ang maging ating huwaran sa lahat ng bagay. Hindi po sapat na tinanggap lang po natin ang kanyang kaligtasan. Dapat din po nating tanggapin ang kanyang katangian. Ang kaligtasan ay nagliligtas sa atin mula sa kasalanan at naghuhubog sa atin para maging katulad niya. Magpakumbaba, hindi ang pagiging makasarili. Marami po sa ating lahat, tama ang reliyon at pananampalataya, pero mali ang ating pag-iisip. Gusto nating parangalan ang sarili natin. Gusto natin laging tama at laging naghahanap ng kapakinabangan. Parang sinasabi natin, Lord, pagpalain mo ako para mapagpala ako mga taong ito. Sounds good, di ba? Pero kapag hindi ka pinagpala, hindi pa sila mapagpapala. Dahil ang perception mo o kaisipan mo ay nakabase sa kung ano material thing. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, nung tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo, pinagpala na po tayo. At yan yung mga talento na meron ka, mga bagay na meron ka, na pwede mong gamitin sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga po, sabi ng salita ng Panginoon Diyos sa ating lahat, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa paraan ng ating pag-iisip at pakikitungo. Hindi sa kung ano ang meron kang material things. Pwedeng gamitin kung ano yung meron ka. Pero kung pag wala ka, minsan parang wala kasi ito kaya hindi ko magagawa. Nakukuha po ba natin yung ibig ko sabihin? Kaya nga marami po sa mga Kristiyano na nawawala na sa paglilingkod at minsan inaakala nila na yung paglilingkod na yan ay paglilingkod na. Pero mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang kaisipan ni Kristo ay may pusong pagpapakumbaba. Hindi pwedeng compromise. Sinasabi nga po doon sa ating talata, which was in Christ Jesus. Sabi nga, look to Him as your example in selfless humility. Ano nga ba nasa isip ng ating Panginoong Hesus habang siya ay nasa lupa? Paano niya tiningnan ang kanyang sarili, ang Ama at tayong lahat?
Narito po ang buong konteksto ng teolohiya ng nakabase po dito. Sundan po natin. Sa binasa natin sa verse 5, sundan natin doon sa 6 and 8. Yung pagpapatuloy po niyan. Sabi po doon sa verse 6, kahit siya ay Diyos, hindi niya itinuring na bagay na dapat panghawakan ng mahigpit ang pagiging kapantay ng Diyos. Sabi niya doon, kahit na siya ay Diyos, hindi niya inisip yun. Ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Siya ay nasa anyo ng Diyos, pero hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos para sa sariling kapangyarihan o karangalan. Ibinaba po niya ang kanyang sarili para sa ating lahat. Ito ang pagpapakumbaba, hindi pagiging mababa ng pagtingin sa sarili, kundi ang hindi paghahanap ng sariling kalalatian kahit may karapatan paman siya. Sa ating buhay, di ba, malimit nakita, ako ay ganito, ako ay senador, ako ay manager, ako ay may-ari ng kumpanya. Yan, isa ng basehan natin sa mundo. Pero iba ang basehan ng Panginoon. Doon sa verse 7, sabi niya, sa halip, siya ay nag-alis ng sariling karapatan at kumuha ng anyong alipin para sa ating lahat. Okay. Ang kaisipan ni Kristo ay paglilingkod. Ang pagkakaiba ng tao at ng Diyos. Ang tao, gusto niyang paglingkuran. Di ba? Ang Diyos, siya ang naglingkod sa ating lahat. Di ba? Sinasabi ng ating Panginoong Hesus, dumating ako hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at magbigay ng buhay. Mark 10 verse 45. Ang kaisipang ito po ay serbisyo, hindi pagiging Panginoon. Ang dapat ding taglayin nating lahat, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan pa sa krus para sa atin. At yun po yung sinasabi doon sa verse 8. Ang sukatan ng pagpapakumbaba ay pagsunod. Sabi nga, at yun ang dapat tayo. Marunong ba tayong sumunod? Yun po ang sahin ng pagiging katulad ni Kristo. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit nakabababaw, sumusunod ba tayong lahat sa Diyos? Ang isip ni Kristo ay katulad na sinasabi sa Luke 22 verse 42. Hindi ang kalooban ko ang masunod, sabi niya doon, di ba? Kundi ang kalooban mo. Sabi niya doon. Di ba? Your will be done, Lord, not mine. Di ba sa Lord's Prayer, sinabi yan sa Luke 22. Ito ang pinakamalalim na anyo ng pagpakumbaba. Pagsuko ng sariling kagustuhan para sa kagustuhan ng Diyos. Kaya ba nating isuko ang ating kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos? Kaya ba nating saliksikin ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay? Dahil ang kaisipang ito po ay kabaligtaran ng mundo. Ang mundo ay nagtuturo sa atin lahat na itaguyod ninyo ang sarili, maging mataas, magmayabang, maghanap ng kapakinabangan. Pero si Kristo ay nagturo po at nagpakita sa ating lahat. Ibaba ninyo ang sarili. Maglingkod, magpakumbaba at ibigin ninyo ang kapwa na higit sa sarili natin. Bakit po ito mahalaga sa ating lahat? Bilang mga, sabi nga ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo o mananampalataya o tagasunod na ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pinakamalinaw na katangian ng isang tumanggap sa ating Panginoon. Hindi po tayo katulad ng mga taong hindi na nakakakilala sa Diyos, na nabubuhay lang para sa sarili. Ang pagbabago ng ating isipan ay patunay na tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Narito po ang ilan sa mga punto na atin pong kailangang pag-isipan, pagbulay-bulayan. Una, ang pagkakaisa po ay nagsisimula sa kaisipan. Kaya marami pong hidwaan, away, at pagkawatak-watak sa loob ng
maaring iglesia o pamilya, dahil marami po sa atin ang may pag-iisip na makasarili. Yan po yung vested interest. Wala, sabi nga, kapag tayo ay may isip ng ating Panginoong Jesucristo, wala tayong inaangking karapatan, kundi handa tayong lahat na magsakripisyo para sa kapakinabangan ng iba. Dahil ang pagmamahal ay hindi nararamdaman lang yun. Hindi lang po ito nararamdaman o yung feeling lang natin. Ito po ay desisyon. Desisyon nating lahat na magkaroon ng kaisipang sabi nga ay mapagpakumbaba. Yan. No? Gaya ng ating Panginoong Jesucristo. At ang tunay na kadakilaan, yan po yun, ang pagpapakumbaba. Sa mata ng tao, no po, ang, sabi nga, ang dakila ay nasa, kung sino ay nasa taas. Isa sinasabi nga, I'm here, you are here. Laging ganun yan. Kailangan nandun ka sa taas. Nako. Pero sa mata ng Diyos, ang dakila po ay kung sino po yung nagpapakumbaba. At ito po ay aral ng kaluwalhatian. Sabi nga yung theology ng kaluwalhatian. Ang Diyos po ay nagpapakababa sa mapagmataas at nagbibigay ng biyaya sa ating lahat na magpakumbaba. Diba sabi sa atin sa James chapter 4 verse 6, sabi niyo doon, datapot lalo pang pinatitibay ng Diyos ang kanyang biyaya. Kaya nga sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo. Ngunit, nagbibigay ng kanyang tulong sa mga mapagpakumbaba. Ang kaisipan ni Kristo ay ang tanging daan para tumaas tayong lahat sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan po ng pagpapakumbaba ng ating sarili. Ito po ay posible dahil ang ating Panginoon Jesucristo nasa atin siya. Sabi nga, nakatali siya sa kanyang sariling pangako eh. Di ba? Lagi nating nasasabi, I will never leave you nor forsake you. Kasama natin siya. He is omnipresent sa ating buhay. Saan man tayo nandako, nandun siya. Kaya nga, posible po ito. Huwag nating sabihin masyadong mahirap para sa atin na maging katulad ni Kristo. It will make sense. Pero, mga mahal kong kapatid, nasa atin ang banal na Espiritu. Yan ay regalong ibinigay sa atin ng Panginoon na pag-alis ng ating Panginoon Jesucristo, ibibigay niya sa atin ng banal na Espiritu. Tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo, nasa atin ang banal na Espiritu. At ang kapangyarihan na ito po ay, sabi nga ay, magbago at magkaroon ng ganitong kaisipan ay hindi po galing sa sarili nating kakayahan, kundi galing sa Diyos. Siya po mismo ang kumikilos sa ating lahat. Ito po ay hindi galing sa sariling lakas, kundi sa pagtitiwala at pagpayag nating lahat sa kanyang ginawa. Sabi nga, ang anumang talento na hindi nagagamit, nagli-lead dyan sa frustration. Pero kung ang talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon, ginamit mo, nagmo-multiply yan. That is simple as that. No? Kaya nga po ang kaligtasan ay hindi lang para makapunta sa langit, kundi para magkaroon po tayo lahat ng katangian ng langit habang nasa lupa po tayo. At iyon ang pusong mapagpakumbaba at mapagmahal. Kaya nga po sa ating pong pag-aaral na ito ngayon, ngayong umaga ito, ito po ang hamon ng salita ng Panginoon Diyos sa bawat puso nating lahat ngayong umagang ito. Una, tingnan po natin ang ating sarili. Ano ba ang laman ng ating isipan? Lagi bang nating iniisip kung paano tayo makikinabang? Lagi ba nating inaasahang parangalan tayo ng iba? Yung para bang, ang bait-bait ng taong ito. Ang galing-galing ng taong ito. Yung ba'y nasa isip natin? Kapag may usapan tayo ba ay laging tama? No? Parang, yan, sinabi ko nga eh.
Kapag may tungkulin ba tayo ba'y laging naghahanap ng karapatan? Kung oo, kailangan po nating lahat na baguhin ang ating isipan. Hindi dahil masama tayo, hindi dahil hindi pa natin ganap na taglay ang isip ni Kristo. Ito ang ating pagsasakatuparan. Ang paglago ng pananampalataya nating lahat ay paglago sa pagpapakumbaba. Tingnan po natin ating Panginoong Kristo. Siya ang ating halimbawa. Tandaan nating lahat, ang Diyos ay naging tao, naglingkod at namatay para sa ating lahat. Kung ginawa niya iyon, sino ba tayo para magyabang o humingi ng paggalang? Ang karunungan ay nasa paggaya, sabi nga ay pagiging refleksyon natin sa ating Panginoong Hesus. O paggaya natin lahat sa ating Panginoong Hesus. Magpakumbaba po tayo. At sabi nga ay lagi nating isipin ang ating Panginoon. Ikatlo, gamitin po natin ito sa araw-araw. Sa trabaho, paglingkod po tayong lahat na may mahusay, hindi makikita ng tao, kundi para sa ating Panginoon Kristo. Ako, pagka hindi ba, pagka dumarating ang boss mo, pabibo ka. Hindi po. Kung tayo binigyan, pinagkalooban ng trabaho, do our best. Gawin po natin yung mahusay. Kasi kung hindi man tayo binayaran ng tama, ang Diyos, sabi nga, bibigyan tayo ng another opportunity. Kaya nga po, if we do our best sa lahat ng ating ginagawa, sa trabaho, naglilingkuran natin ang Diyos. Sa pamilya, huwag nating laging ipilit ang gusto, kundi unawain po natin at ibigay ang kagustuhan ng iba. At kung tayo naman ay kabilang sa mga church, no, sa ating iglesia, huwag po tayong maghanap ng pwesto. Kundi maghanap po tayo ng pagkakataong tumulong at maglingkod. Alam niyo, sa church, no, ay marami po ang ministeryo ay uuwi, uupo, tatayo. Amen. No, hindi po. Kailangan po natin magtulungan. Ano ba may tutulong natin? No, mga simpleng bagay na pwede nating gawin sa ating iglesia. O sa kahit sa pamilya natin, kahit sa trabaho natin, kahit saan pa man. Yung tinatawag na may initiative. No? Even kahit sa pagkakaibigan, may initiative. Kaya nga po ako'y nagpapasalamat sa mga kaibigan na talagang nakikita mo yung effort at pagmamahal. Lalo na itong mga pinagdaanan po namin, no? Ay talagang purihin ng Diyos, no? May mga kaibigan na talagang kahit hindi sila, yung mga unspoken, hindi sila mahilig magsalita, pero makikita mo sa kanilang pagkilos, nakaka-bless. And I'm so honored na magkaroon ako ng ganong klaseng mga kaibigan na matindi pa sa kapatid, no? Parang ganon. Kaya nga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang Pilipos chapter 2 verse 5 ay hindi lang utos. Ito po ay pagtawag o panawagan sa ating lahat. Tinawag tayo ng Diyos na magkaroon ng parehong kaisipan na taglay ng ating Panginoon Kristo. Kaisipan ng pagmamahal, paglilingkod, at pagpapakumbaba. Ito ang tatak ng tunay na isinilang na muli o sinabi nating born again. Kapag nakikita ng mga tao ang buhay nating lahat, dapat nakikita na hindi ang ating galing, kundi ang ating yaman, kundi ang puso ng ating Panginoong Kristo na nasa atin. Hindi po yan, hindi ang galing natin, hindi ang yaman natin, kundi ang puso ng ating Panginoong Kristo. Again, hindi po yan pagkonsinti sa mali. Baka sabihin natin na parang maging mabait ako. Kahit mali, okay lang yan. Hindi po ganon, no? Sabi nga, simulan po natin ito ngayong umaga. No? Pwede nating sabihin, no? Tayong lahat, sabihin natin, no? Panginoon, ibigay mo sa aming lahat ang pusong katulad mo. Alisin mo sa aming lahat ang pagmamalaki at pagiging makasarili.
no? Mula sa araw na ito, taglayin natin ang lakas na ito, ang kaisipang ito, ang kaisipan na nagpapakumbaba at may paglilingkod. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, na mapagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, Banal na Espiritu, sa ating pagtunghay, no? Sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, at sabi nga ay pagpapasakop. Dito po natin mauunawaan na kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, babaguhin na tayo. Mahirap mabago tayo na sabihin natin, alam na natin yan. Dahil tayo po ay likas na makakalimutin. Kaya nga po mahalaga sa buhay natin that we have this attitude, the humble heart of Christ. Kaya nga kung tayo po ay hindi na nagbabasa ng Biblia o hindi na umaattend ng Bible study, no? Tingnan po natin anong attitude meron ba tayo, no? Kasi nga po, kahit na sabihin na tayo pastor na, kahit pa bishop, hindi ka na nagbabasa ng Biblia, wala po sa atin yung attitude na yun. Dahil hindi po natin makikita ang attitude ni Kristo kung hindi natin babasahin o hindi tayo a-attend ng Bisaya, ano? Yan, hindi tayo a-attend ng mga gawain sa Panginoon. Kaya mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At ngayon naman ay nais ko pong tunghayan ang ating mga kapatid via online, ano ho? At ito po ay pinangunahan mula po sa Barangay Santo Niño. Yan, kasama po natin si Nanay Josephine Maranan. Sa mapagpalang umaga po. Sinundan po yan ang kapatid natin sa Santa Monica. San Roque pa yata ito. Yan, sa South Meadows, si Pastora Pe Andal Artillaga at isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. At sinundan po ng ating kapatid din sa Bulaking Chaong, yan, kasama po natin ang Kuya Chris at yan, ang mag-asawa, magkasunod, pagbati na rin po natin kay Nay Marta, Nay Gori, at sabi nga na Nay Lina, Yasel, at kay Inigo, yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya dyan sa Bulaking Chaong at sa ating lahat, no? At sinundan po yan, ng ating kapatid na mula pa po sa Dolores, no? Yan, magkasama po si Nay Remy Alinea, isang mapagpalang umaga po, Nay Remy. Yan, napakasipag. Kasama po namin yan kagabi sa Bible study, no? Yan nga po, lagi na rin natin nasasabi yan. At ganun din sa from Villa Escudero, kasama po natin ating kapatid si Ate Lisel Dalangin. At syempre, pagbati na rin natin kay Nay Winnie, no? Patuwal yan po sa Villa Escudero at sa inyong buong pamilya. Yan, syempre, kasama natin ang aking asawa, sa online din, kahit na siya po ay bed rest, no? Yan. Sa pagbati ko, syempre pagbati ko na rin sa aking mga anak, diyan sa Santa Rosa, kay Casey, at kay Kyle, sa Batangas, at sa aking kapatid na si Caroline, at aking mga pamangkin diyan sa Santa Rosa, Laguna. At kasama rin natin si Sister Babes, no? From Makati City, ang Rianzares family, sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At from Santo Angel, kasama rin po natin ang ating kapatid si Sister Manilyn Mendoza. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At ang aking kuya from Bacolod, no? Ang Pios family, kasama po natin, no? Si Kuya George Pios. Yan, isang mapagpalang umaga po. At sino pa? At from, di ko alam kung nasan ngayon to si aking kapatid na magaling mag-drums. Namimiss ko na to si Brother Joshua Perinya. Yan, kape nga tayo minsan. Saan ka ba malapit, no? Pero ngayon, di pa ako pwede. At si Winnie ako ay personal nurse ng aking asawa ngayon. No, yan. At yan, ito ang aking kapatid na ito, namimiss ko ito, magkapatid. Yan, si Joshua at si Jeline Perinya. At regards kay nanay. Yan. At yan, kasama rin muli natin from United States, no? From Washington Shuttle. No? Kasama natin ating kapatid kay Nurse Abby. Kumusta na si Mamang? Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan, at yan, nabanggit ko na rin naman si Nayuin kanina. At syempre kasama rin natin yan, ang aking kaibigan, Kampari. Yan, kasama po natin ito ang Tanyo family. Yan, si Brother Arthur at si Sister Carmeline. O syempre pagbati natin kay Juline at kay Pau.
At syempre pagbati ko na rin sa aming inaanak na si Tyrone at si Janessa. Isang mapagpalang umaga sa inyo dyan sa Carmelite Concepcion. At yan, kasama rin po natin si TC Dalangin. Isang mapagpalang umaga po. Purihin ating Panginoon Diyos. And I think yan po tayong lahat. Medyo kailangan ko lang bumalik sa aking wife, no? Tayo po'y magtatapos na dito, no? At tayo po'y manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa araw na ito. Nawa kami po, Panginoon, ay pagkalooban mo ng nakaayon, Panginoon, sa aming pag-aralan. Sa bawat salita na aming napakinggan. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ito ay maging buhay sa amin. Isa buhay namin, Panginoon, at isa puso namin ang lahat ng ito. Huwag mo pong hayaan na dagitin ito ng kaaway. At bigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na pagkaunawa upang ang attitude na ito, ang attitude na nagmumula sa aming Panginoon Kristo sa iyong nag-iisang anak, O Lord, at siyang gumagabay sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang siyang maghari sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon. Kami po ay inaamin po namin, Panginoon, na kami ay kulang, kami ay kinakailangan ka po namin. Kaya, Panginoon, punuin mo kami ng iyong presensya at ng iyong habag, Panginoon, sa iyong grasya at sa iyong awa. Salamat po sa kagalingan, sa pagpuprovide sa aming pangangailangan, at sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Maging hindi man namin nabanggit ang mga tao na hindi namin pa nakakasama at manonood pa lang po ng live, O Lord, dalangin po namin ang iyong pagpapala at katulad ng mensahe na aming napakinggan ay magsilbi itong kalakasan sa aming buhay. Again, O Lord, we thank you and we praise sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Pag-ibig